ngayong linggo po ay sa secular po ay ang pagditiwang po na linggo na pagkabuhay. So taon-taon, sineselebrate ng secular ang linggo ng pagkabuhay. Hallelujah. Amen. Pero sa ating po mga Kristiyano, nung tinanggap po natin ng Panginoon bilang ating tagapagligtas, araw-araw po ay buhay ang Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah? Amen? So, tunay nga ng linggong ito ay maraming activities. Amen? From Monday to Sunday. Yes, so nakita natin sa mga kalsada yung mga what's that? Yung penitensya. Amen? At mga pabasa. Hallelujah. So, nakaraosan naman po ang mahal na araw. Amen? So, tunay nga na, and we believe, hallelujah, na bilang mga mahal ng Panginoon at diligtas ng ating Panginoon, nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo, yun po ang katapusan ng kasalanan at kamatayan. Amen? So from that time, tayo po lahat ay nailigtas na ng Panginoon sa kamatayan. At meron po tayong karapatan. Okay? Kung if we will seek the Lord truly and heartfully, tayo po lahat ay tunay nga na mamimita din ng ating Panginoon Jesus at makikita po natin siya ng harapan. Face to face, di ba? Yun po ang ating nais na makita ang Panginoon natin ng face to face. Okay, so blessed Sunday to all. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, blessed Sunday. Blessed Sunday. Hallelujah. Basta linggo rin naman. Dito naman po tayo sama-sama. And naniniwala po sa linggong ito, may maganda pong mensahe ang Panginoon sa ating lahat. Hallelujah. Na tayo po lahat ay kailangan po mag-focus sa word ng Lord. Amen. Special po lahat po ng nais na talagang lumalim at madipin po ang ating relationship sa ating Panginoon. Hallelujah. Ayan. Sabi po, sa Isaiah chapter 58 verse 6, katulad po nung sinabi ko last time, magsisiris po tayo about fasting. Okay, ito po yung panahon bilang mga Kristiyano, talaga pong nagnanais po tayo na mas lalo po natin maintindihan, mas lalo po natin malaman at mapalalim ang ating kaalaman sa ating devotion sa Panginoon. Amen? So, kailangan po natin maging devoted truly sa Lord dahil ito pong hinahanap ng Panginoon sa ating lahat. Hallelujah? So, sabi po dito sa chapter 58, verse 6 ng Isaiah, is not this the kind of fasting I have chosen? To loose the chains of injustice, to set the oppressed free. Hallelujah? So, ito po minention na teksto po sa Book of Isaiah, hindi po ito nag-focus, okay? Sa alam po natin lahat. Hallelujah? Pag sinabi po natin fasting, ano po yung una pong pasok sa inyong mga mind, mga kapatid? Di ba hindi pagkain, di ba? Pag-skip ng food, ng AM, lunch, or dinner. Okay, so yun po yung alam natin lahat. Pero nais po ng Panginoon, nais mas madipin pa yung ating kaalaman. Okay? So, kayo po ba yung na-encounter nyo na ang Book of Isaiah, mga kapatid? Sino po sa inyo ang nakabasa na ng Book of Isaiah? Ilang chapters po ba meron tayo sa Book of Isaiah? Ilang chapters po? Ayan, nabasa na nga natin kasi alam natin ilang chapters, di ba? So, ito po ay pinubuo ng 66 chapters. Okay, ang Isaiah po, ito po ay divided into 3 divisions. Okay? So, ang una po is Proto-Isaiah. Sabi nga po natin, Proto-Isaiah. Ito po ay ang division from chapter 1 to chapter 39. Okay? Ang time frame po nito mga kapatid, ito po ay naisulat from 750 BC. Okay? So, yun po yung panahon na naisulat po ito. At pinaniwala po ng mga scholars na si Isaiah, si Isaiah po, okay, ang sumulat ng chapter 1 to 39. Okay? Dahil, according to the scholars, ito po yung panahon na active pa si Isaiah. Okay? So, ang tema po nito, ang tema po ng chapter 1 to 39 is yung mga from Jerusalem po is seeking for a new or righteous king. Okay? Hallelujah. So, yun po yung tema ng chapter na ito, from 1 to 39. Okay? So, and then yung next pong division is tinatawag po natin Deutero-Isaiah. Ayan. So, ang chapter naman ito, kino-cover nito ang chapter 40 hanggang 55. Okay? So, ito naman po ay naitala sa time frame o naisulat during the 550 BC.
Anong BC pa mga kapatid? 550 BC. Okay, so pininiwalaan po na ang sumulat dito ay yung mga later prophets. Okay, and yung mga disciple ni Isaiah. Ang tema naman po nito, since ito yung panahon ng exile to Babylonia, ito po yung panahon na sila po yung nasakop. Okay, at dinala po sila sa Babylonia. Ayan, so pininiwalaan po ng mga sumulat dito, okay, yung mga disciple ni Isaiah. Okay, ang tema naman po nito, mga kapatid, kung inyo pong masasaliksiki ng Book of Isaiah, ang tema po nito ay ang promise, okay, promise ng return sa Jerusalem, gawa nga ng sila po yung na-exile to Babylonia. Amen? And also, dito po natin makikita yung propesya about Jesus. Okay, yung suffering of Jesus, di ba? So, na-mention na po dito, from 550 BC, mga kapatid, na-mention na o naikwento na ang ating Panginoon ay maghihirap si Papa sa krus. Can you imagine that? Nung palang pong mga panahon na yun, sinabi na po ng ating Diyos ay siya po'y magsasuffer ng lahat ng sinabi ng Panginoon na sinelebrate itong mga nakarang linggo, di ba? So, yun po yung kanilang nilalatag during the resurrection of the Lord. Amen? At yung pangatong division naman po, na tinatawag natin is Trito Isaiah. Sabi nga po natin, Trito. Ayan, ito naman yung chapter 56 to 66. Ayan, so ito naman po, ang tema naman po nito, ang tema naman ng chapter 56 to 66 ay restoration of Zion. Diba? So, nire-restore yung Zion. Hallelujah. And also, new creation. Tayo po lahat ay pinapanawagan na maging bagong creation sa mga chapters na ito. And, ang time frame naman ito is around 500 BC. Amen. So, makita niyo po yung layo, yung taon ng pagkakasulat ng mga libro o libro ni Propeta Isaiah. Okay, at pinaniniwalaan naman po na ang librong ito ay sinulat ng School of Isaiah. Hallelujah. So, yun po yung sumulat ng mga chapters 56 to 66. Amen? Kung na-mention niyo po, kung napansin niyo po, ako po ay nagbigay ng mga years. Okay, yung BC, okay, AD. Familiar mo ba kayo sa BC and AD, mga kapatid? Ano po ang BC? Ano po ang AD? After Christ? After death? Are you sure? After death? AD after death. Anno Domini. Okay, in the years of the Lord. Yan ang ibig sabihin ng AD. Okay, so ito ay ginagamit sa pagta-time frame nga, diba? So, pag AD, meaning 1 AD, ito yung taon kung saan isinilang si Kristo. Okay, ito namang, halimbawa, 59, for example, 33 AD, yun naman yung panahon na 33 years na si Jesus. Okay, anong taon ngayon? Ha? Anong taon ngayon? 2025 AD. Okay, so yung 1 BC naman, ito naman yung isang taon bago isilang si Kristo or before Christ. Okay, so now you know. So ito po ay ginagamit ng mga Kristiyano. Pero how about yung non-Christian naman? Anong ginagamit nila para sukatin yung time frame? So para naman sa respect sa mga non-Christian, ginagamit naman natin ay before common era. Okay, yung panahon na before Christ, BCE. Okay, tapos yung C naman, tinatawag natin common era. Yun naman yung Anno Domini na kapanganakan ni Kristo. Hanggang sa panahon ngayon, tayo is under ng Anno Domini in the years of the Lord. Hanggang ngayon po, sinasamahan tayo ng ating Panginoon, di ba? Sa pag-declare pa lang sa mga taon, kasama natin si Kristo. Okay? So, katulad nga po ng ating pagtutunan ng pansin ngayon, yung lalim po ng ibig sabihin ng fasting. Amen? So, na-mention niyo po kanina, ang pagkakaalam lang po natin ngayon sa mga panahon ito, pag pinag-usapan natin na yung fasting, yung pagbabawas ng kakainin, amen, skipping of meal, so yun po yung alam natin. Pero po, dito po, biblically, okay, ang nice po ng Panginoon, maintindihan po natin kung ano talagang ibig sabihin ng fasting, okay? Basta po, depth of fasting. Fasting, amen, di ba? So malinaw na malinaw po, ito po ay anything that competes for our devotion. Hindi lamang po pagkain. Marami mga bagay
Okay, marami pong mga bagay, mga kapatid, na pumapalit po sa ating devotion sa Panginoon. Katulad po ng kwento ng Isaiah, kung dati po pagtutunan ng pansin ng Isaiah, di ba? Ang tema po nito o panawagan ay pagbabalik sa Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Bagong creation. Hallelujah. Amen. At pagsisik po sa ating Panginoong Jesus during the time na pinrophecy na po ang Panginoon. During the time frame ng Book of Isaiah. Kung titignan po natin dito, ang dinidinan po ng Panginoon sa ating mga Kristiyano na kakilala, ay malaman po natin ano ba katotohanan ng mga bagay na pumapalit sa atin sa Panginoon. Amen? So hindi lang pagkain, sabi dito, hindi lang yung abstaining from food, hindi lang pagkain mga kapatid. Amen? Dito po, pinatutuhanan po dito ni Mateo, okay, sa New Testament po, samahan niyo po ako, okay, sa Matthew chapter 6 verse 16, Matthew chapter 6, 16 to 18. Sabi po dito, since tayo po itinuturo ng Panginoon, tayo po itinuturo ng Lord kung paano po yung totoong fasting, okay? Ito po yung nais ng Lord para mabuksan po tayo lahat, magpa-foundation po tayo. Ang gusto po ng Panginoon kasi yung tayo po yung totoo. Amen? Na hindi po tayo yung mga paimbabaw ng mga Kristiyano. Ang nais po ng Diyos ay bigay po sa atin. Ano ba mga bagay na dapat natin gawin? Amen? Sabi po dito, when you fast, do not look somber as the hypocrites. Okay? So, during that time pala, mga hypocrite mga nag-fasting. Okay? Pinapakita nila sa Diyos na naglalagay sila dito ng mga abo, nagko-cover sila ng sackcloth. Yun po yung panahon na talagang ang Panginoon po ay talagang medyo hindi na nagagandahan sa ginagawang pag-offer ng fasting ng mga Jews. Okay? For they disfigure their faces to show others that they are fasting. Pinapakita talaga nila. Sinasabi nila sa buong mundo, ako ay nagfa-fast. Amen? Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Amen? So, nice ng Panginoon, ganoon pa rin. Pag sa patuloy natin sinabi-mention sa lugar na ito, yung ating personal relationship sa Panginoon namin. Yung personal na. So, hindi na kailangan malaman ng katabi mo, hindi na dapat malaman ng kapatiran natin na tayo ay nagpa-fasting. Amen? It's a personal thing between you and God. So, nandun po tayo sa isang kwarto between the Lord and you. Amen? Kayo na po yung nagko-communicate. Panginoon, gagawin po ito para, hallelujah, pag lumahan, makita natin ko yung mga bagay, okay, na kailangan natin itapat sa ating pagpa-fast sa Panginoon. Amen? So, ano ba yung mga type of fast in the Bible? Okay? Ito yung mga klase ng biblical na fasting sa Biblia. Okay? Siyempre, of course, hindi mawawala ang fasting sa pagkain. Food fast. Okay? Next, media information fast. Next, social fast. Next, speech fast. Next, work or activity fast. Okay, hindi lang nakafocus sa pagkain mga kapatid. Amen? So, kung makita po natin dito, hallelujah, yan. Isa sa type of fast in the Bible, biblically, yung food fast, ito yung panahon. Okay? Na, babalikan natin yung story about Daniel. Hallelujah. Familiar ba kay Daniel mga kapatid? Diba? Alam natin yung story ni Daniel. Talagang si Daniel ay makita natin na prayerful. Hallelujah, talaga nakikipag-ngilid sa Panginoon. Sabi dito, nung panahon na to, alam ni Daniel, okay, ang kanyang relationship sa Panginoon, ang kanyang devotion sa Lord. Amen? Hindi siya mamamali sa kanyang lahat ng plano. Pinanais ng Panginoon sa ating mga kapatid. Since tayo ay close sa Lord, we are devoted sa Panginoon, sa lahat ng plano po natin, hindi tayo mamamali, at alam po natin na sasamahan tayo ng Diyos. Amen? If our desire, okay, is to honor the Lord, katulad ni Daniel, amen, alam niya na, in preparation, di ba? In preparation, alam niya na, hallelujah, na ang Babylonia, okay, kung sino sumakot sa Jerusalem, alam ni Daniel kung ano meron sa Babylonia. Amen? Naalala niyo sinabi ko kanina, di ba, during the time na sinulat ang Isaiah, okay, exile na sa Babylonia. So, alam ni Daniel kung ano ang sasalubong sa kanya sa Babylonia. Ayan. So, ano sabi ni Daniel dito mga kapatid? Please test your servant for 10 days. Give us nothing but vegetable to eat and water to drink.
Hallelujah. So alam din Daniel ang kanyang magiging strategy. Alam niya na hindi kakalugdan ng Diyos kung siya ay kakain, amen, sa mga pagkain mula sa hapag ng hari. Hallelujah. Alam na alam ni Daniel kung ano ang Babylonia. Diba? Ang Babylonia ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. So meaning, mga pagkain na ino-offer ng king sa kanila, ito ino-offer sa Diyos-Diyusan. Amen? Hallelujah. Okay. So Daniel refused to eat the food served from the king's table because he did not want to defile himself by eating food that was against Jewish dietary law, being offered to idol. Hallelujah. So, bilang isang Daniel, alam niya na hindi siya magkukonsume ng mga pagkain inalay sa idols, sa mga Diyos-Diyusan. Diba? Kasi alam niya na ang kanyang relationship at devotion sa Diyos ay nandun. Ba't ko i-define yung aking relationship sa Panginoon? Dahil sa pagkain ino-offer sa akin ng Babylonia. Amen? Na sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano ba ino-offer ng Babylonia sa kanila? Kay Daniel at sa tatlo niyang kaibigan. Sino natin niyang kaibigan? Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Amen? So, ito yung story na sinasabi, okay, na kailangan natin ilaban. Amen? Yung mga bagay na tulad nito na ino-offer ng mundo. Amen? Hallelujah. Ayan. So, sino naman ang tatanggi sa mga pagkain na yan? Na ino-offer ng king, kila Daniel. Amen. At sa kanyang mga kaibigan. Diba? So, according sa story ba, pumili ang hari ng mga from the race, ng mga, diba, ng mga nasa high standards. So, kasama doon si Daniel at yung tatlong kaibigan niya. So, ano ba may makikita po natin dyan? Masasarap na pagkain na ino-offer ng king para sa kanyang mga nire-ready. Okay? Kasama doon si Daniel at yung tatlong kaibigan niya. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero, sinabi po dito, sa Daniel chapter 1, verse 8 to 17, God's power helps me make the right choice. Amen? So, yun ang sinabi ni Daniel sa kanyang sarili. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumasa akin, nagkaroon ako ng tamang choice. Ano sa Tagalog ng choice? Tamang desisyon. Amen? So doon pumapasok na kung po tayo ay may devotion sa Lord, sa lahat ng desisyon po natin, tayo ay tama, matatama. Never po tayo magkakamali kung tayo po ay may Diyos sa ating mga buhay. Amen? Katulad din niya, pinatunayan niya sa kanyang kwento sa Daniel na hindi niya i-consume yung mga bagay, hallelujah, na inalay sa idols. Amen? Na talagang, ano ba mga idols? Kasuklam-suklam yun sa paningin ng ating Diyos. Amen? So talagang hindi niya hahayaan na ang Diyos ay magalit sa kanya dahil sa pag-consume ng pagkain. Di ba sa story, nakiusap si Daniel, amen, na huwag po kami bigyan ng pagkain galing sa hari. Okay? Sino kaya nakinabang? Amen? Sa mga pagkain ino-offer kila Daniel sa tatlo, di ba? Yung guard. Siya kumakain na ito ngayon. Hallelujah. Kung makikita po niya story, di ba? Bakit niya pipilit yung si Daniel yung tatlo? Amen. Although, di ba, pag nahuli siya, pupuntang huli niya. Pero since during that time, alam din, nung guard, na talagang si Daniel ay talagang, alam niya yung stand niya, na ang kanyang ikukonsume lang ay gulay at tubig. Amen. Sa ating mga Kristiyano, alam natin mga bagay na kailangan i-consume lang natin. Amen. Darating na po ang kapiyasahan. Amen. Darating na ang panahon ng mga fiesta. Hallelujah. Amen? So, dito po yung mga biblical reasons si Daniel. Sabi niya dito, obedience to God's law. Okay? The food like included unclean meat, katulad ng pork or food that prepared according to kosher laws, which were forbidden in the law of Moses. Hallelujah. Talagang aral na aral dun si Daniel sa batas ng ating Diyos. Alam niya yung mga bagay na hindi niya i-consume. Dito po sa ating bilang mga Kristiyano, sa tagal po ng ating pakikinig sa lahat ng sinasabi ng Panginoon dito sa atin sa iglesia nito, na alam naman po natin na mula sa gitna natin, talagang bumubuka ng salita ng Lord. At ito yung consuming fire po sa ating lahat, nakapagbabago po sa atin namin. Ano yung decision natin sa mga bagay na yun? Okay, katulad ba tayo ni Daniel, na talagang mag-stand po tayo, amen, sa relationship natin sa Lord? Sagot po. Diba, lagi sinasabi sa Katoliko, tugon po. Di ba? Sinasabi din nun. So tayo bilang Kristiyano, alam natin yung stand natin. Na yung obedience natin sa God's law, talagang tayo mag-i-stand. Katulad din din, di ba? Sabi din po dito, avoidance of idolatry.
Okay, the food and wine were probably offered to Babylonian idols before being served, which would have made them spiritually defiling for Daniel and his friend. May talagang affected sila pag sila yung nag-consume ng pagkain na in-offer sa idol. May talagang mawawala yung kanilang holiness. Mula tinanggap po natin ang ating Panginoon, di ba? Nung talagang tayo tumaas sa ating mga kamay, at ang Diyos ang ating magiging Panginoon na tagapagligtas. Meron pong sinasabi ang Diyos sa mga bagay na kailangan natin iwasan para ma-maintain po natin holiness natin. Amen? Yung ating pong devotion, ang tinatawag natin sa Panginoon. Yung ating relationship sa ating Diyos. Amen na walang papalit. Hallelujah. Sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, walang ibang ahadlang, walang ibang masususog na anumang bagay na papalit sa ating relasyon sa ating Diyos. Hallelujah. Katulad nga po nito, sa mga batas na sinaminimensyon natin dito, talagang alam na alam ni Daniel. Amen? Yung kanyang stand in relationship sa ating Diyos. Okay? Isa pong reason is personal conviction and witness. Personal conviction po and witness. Tayo pong lahat ay witness na tayo po'y tumanggap sa ating Diyos sa buhay. Amen. Paano po tayo magliliwanag? Amen. Kung makikita po tayo na nakikilahok. Okay? Hindi naman po tayo against sa mga hindi pa nakakilala sa ating Diyos sa buhay. Ang sinasabi po dito is between you and the Lord. Your personal thing with the Lord. Amen? Ano ba yung nilalaban mo bilang personal na pinili, picked by God? Amen? Ano ba yung nilalaban mo? Hallelujah, di ba? Then your refusal show this commitment to God's holiness. Yung commitment po natin, ang hinahanap po ng Lord sa atin. May papalit ba sa Diyos sa ating mga buhay? Pakitanong po yung katabi nyo, may papalit ba? May papalit ba? Amen? Hallelujah. Yung ating holiness, yung ating faithfulness, kahit po tayo mapunta sa foreign land, katulad ni Daniel yung mga kasama niya, napunta sila sa Babylonia, pero nag-stand sila bilang anak ng Diyos. Amen. So, kahit saan po tayo pumunta, kahit saan po tayo dumako, mag-stand po tayo mga born-again Christian. Hindi po tayo mga secret agent. Amen. Lagi po natin minimension yan dito, lagi natin sinasabi yan dito. Kasi po yung totoo, ang nais po ng Diyos na tayo ay mag-stand. Na tayo po yung mga anak talaga ng Diyos. It set him apart from someone who trusts God, waste over worldly benefit. Worldly benefit yung ino-offer ng Babylon sa kanya. Katulad yung dito ang nag-witness mo natin, di ba? Sino tatanggi sa ganung masarap na ihahain sa'yo? Amen? Ang purpose naman ng Haring Babylonia, para kay lumakas. Para kay mas maganda, tumalino sa mga food sustenance na makukuha mo sa pagkain niyo. Pero, kapag ang Diyos ang nagbigay, hallelujah, matatapatan ang mga in-offer ng Hari ng Babylonia. At malalagpasan pa. Amen? After na sila po ay i-search, di ba, mas malakas, mas magandang uri sila compare sa mga kumain ng ino-offer ng king. Amen? So ano po tayo mga kapatid? Basta po ang Diyos ang umaayos sa atin, walang papantay at walang tatapat. Sabi mo nga po, walang tatapat. Sabi mo, walang tatapat sa kadakilaan ng Diyos. Walang tatapat sa ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kanina po minention ko, dadating na naman ang mga fiesta at mga Flores de Mayo. Amen? Kailan po yung mga Flores de Mayo, mga fiestahan na yan? Okay, yan po yung mga bars often celebrated in honor of patron saint, typically involving religious rite, procession, and communal feast. Yan po yung mga pinaparada. Amen? Talaga nagkakagulo. Meron pang mga nag-iilaw at pinaparada ang mga ribulto sa gitna ng kalsada. Okay? Mga patron, procession, communal feast. Hallelujah. Nais po ng Diyos na makalaya kanyang mga anak sa kanyang panikala. Amen? Dadating ang panahon, mga kapatid, wala nang magpuposisyon. Parang katulad po na taguin. Wala nang magproposisyon. Amen. Hallelujah. Dahil tayo po lahat, tayo po sa ating mga Kristiyano mananalangin, magdideklara, hindi na po ulit yung mauulit. Taon-taon mababawasan na po yun. Napapasin niyo po ba? Taon-taon nababawasan. Hindi na siya ganun ka-festive. Nawawala na yung init compare sa 1990s. Okay? Compare ulit na 1980s, the 1990s, 2000. Talagang malawak pa ang scope ng mga piyestahan and celebration and procession ng mga yan. Amen? Okay. So, families prepare abundant food. Something spending beyond their means to host and entertain guests during the celebration. Napadaanan po namin yan. Tuwing fiesta, kami po ay naghahanda
pinapangutang pa po namin. Makapaghanda lang. Amen? Tapos, ilalabas yung pinakamagandang muebles, pinakamagandang pinggan na nakatago. Na-experience nyo ba yun, mga nanay? Hindi na-experience yun? Na-experience, di ba? Yung mga magandang pinggan na nakatago, ilalabas kasi darating si kumare, si kumpare na makikikain, na inutang sa Mumbai. Amen? So, something spending beyond their means para naghanda dahil para sorry for the word, makapagyabang. Okay, makapagyabang na may handa, pero mali ang ginagawa dahil ino-honor natin ang mga, ano ino-honor dito sa mga ganung gawain? Alin? Mga patron saint. Okay, titignan natin ano yung mga patron saint na yan. Okay, so kung titignan po natin, dahil yearly, alam na mga kaibigan natin from other nearby municipalities, mga nearby towns, di ba? Si Maharil, naghahanda yun. Wala, hindi nawawala maganda yun. Hindi nagmimintis na maganda yun ng 10 putayon. After ng fiesta, hinahabol na ng Mumbai. Nagtatakbo na. Okay? Ma-please lang yung mga kumpare na alam nyo darating. Dahil mapapahiya. Amen? So, na-experience mo namin yan sa Marikina. Kaya nagpe-prepare po kayo. Bakit nilalabas mo yung mga pinggan? Pero mga ordinary days, ano ginagamit, di ba? Yung cup ng mami. Di ba? Yun ang ginagamit. Pero pag mga pesa talagang napakaganda at gagarbo ng mga pinggan na ginagamit. Amen? Sabi po dito, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 20, I warn followers against participating in meals associated with idol worship, stating that one cannot partake in both the table of the Lord and the table of the demons. Hallelujah! So, kinumpir po sinabi dito malinaw ha. Huwag kang magpapartake, okay? In both the table of the Lord, which is yung nagaling natin mga sources for the Lord, na pinagtrabahuhan po natin, di ba? And the table of the demons. Malinaw sinabi dito ni Pablo, so napakatapang po ni Pablo. Hallelujah! Talagang sinasabi niya, ini-insist niya sa table ng mga demons. Dahil alam niya, di ba na-encounter na niya si Jesus? Mga kapatid, kumabalik natin story ni Pablo, di ba ni Saul? Talagang matindi ang ginawa ni Pablo sa kanyang ministry sa Lord. Okay? So yun po, no, but the sacrifice of pagan are offered to demons, not to God. Okay, malinaw po sinabi dyan. No, but the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Pinapipilit po tayo ng marino dito ni Pablo na ginamit maitilin ng Lord sa ministry. Ano ba ang pipiliin po natin mga kapatid? Kakain po tayo sa table of the Lord o sa table of demons? Diba? Parang gano'n lang yan. Piano at langit. Ganun po, yun po yung naturalesa na meron tayong mga choices na dapat natin gawin sa ating mga buhay. Kung anong pipiliin po natin. Amen? Hallelujah? All those saints are not considered demons. Ito po yung sinasagot ko ngayon, di ba? Bakit mga patron saints? Okay? All those saints are not considered demons. Hindi naman sila considered demons. The principle warns against directing spiritual acts such as offering to anyone but God. Di ba ang ating Diyos ay, anong ating Diyos? A jealous God. Bakit a jealous God ang ating Panginoon? Kasi alam niya, alam ng ating Diyos kung tayo ay, hallelujah, kung ating mga choices is not the Lord. Amen. Talagang maliligaw po tayo. Malinaw tayo sinasabihan ng Lord dito. Amen. Na anyone but God. Sabi po dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Panginoon lang ang ating pipiliin. Amen. Hallelujah. Inaantok na ho ba kayo? May nakukuha po tayo? Amen. So yung fasting na tinuturo ng Lord, ito yung devotion natin sa Kanya. Amen. Na talagang pipiliin natin ang Diyos. Okay? Pipiliin natin yung in-offer ng Lord sa Kanyang table lang. Katulad ng minention ko po kanina, dadating na po mga piyesta. Amen. Baka tayo po unang pupukul sa mga piyestahan. Hallelujah. Amen. Meron po kayong target. Ito po ay warning from the Lord. Hallelujah. Pinapaalala po, ito po ay invitation eh. Meron yung mga Panginoon Diyos natin po. Talaga binibigyan tayo ng mga choices.
Ito po ay invitation. Ito po ay, ano talaga ng invitation? Paanyaya. Okay? Nagawin natin yung mga bagay after the Lord's part. Amen? Paanyaya. Hindi niya tayo hinihila. Invitation po ito. Pinubuksan yung ating mga kaisipan. Ay, ganun pala. Hindi pala kalugod sa Lord yung mga bagay na ganun. Totoo naman po kasi biblical. Amen? Biblical. Kaya po hindi tayo mamamali kapag biblical basis po yung ating pupuntahan. Na hindi lang tayo magdidiscuss sa ating iglesia ng sarili lang nating kaalaman. Di ba? Kaya laging meron tayong mga biblical quotes. Okay? Text. Para po, kayo po ay after ng ating Sunday service, babalikan po natin yung ating mga pag-aralan sa linggong ito. Hallelujah? So, isa po yun. Yung fasting natin sa pagkain. Okay, hindi tayo specifically sa pag-fasting, pag-diet ha. Ang minention po ng Lord, yung kanyang nais biblically, ay tayong lahat ay umiwas sa mga pagkain ino-offer sa mga idols na pumapalit sa puso ng ating Diyos. Naiintindihan po natin mga kapatid, warning po ito sa atin, also an invitation, na I will decide, okay, I will stand sa side ng table ng ating Diyos. Okay, a righteous food, a righteous set ng mga nutrients na nakukuha ko. Amen? Dahil pag sa Diyos ang pinanggalingan, ito ay perfect. Amen? Talagang pag Diyos po, di ba, sinabi po doon, gulay lang ang kinain ni Daniel, pero mas the best na nangyari sa kanila, ganun din po mangyayari sa ating mga kapatid. Hallelujah. After, hindi mo tayo galit sa mga piestahan, no? Kasi napagdaanan po natin yan. Kailangan na po natin i-discuss, okay? Dahil ito po ang nais ng Lord, na mabuksan po tayo. Dahan-dahan, malaman po natin ang katotohanan na ito ay ino-offer, papalayo sa Diyos. Nag-offer ng masarap ng mga meals, ng mga delicacies. Amen? Pero, ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kaya pag piyesta, mga kapatid, manatigil na tayo sa mga bahay natin. Magluto na lang tayo ng tinola, manok, ano ba, adobo. Okay? Hindi po tayo against sa mga hirbahan ng mayor, hallelujah, sa mga nangunguna dito, kasi hindi pa sila nabubuksan. Ito po ay invitation po sa ating mga nakakilala sa Diyos. Ito po ay fellowship kung nagpapalakasan po tayo, okay? Kaya po talaga natin, inuuna na po tayo ng Diyos. Mahalaga po ito. Di ba? Kailangan po natin tayo maging proud na inuuna tayo ng Diyos at tayo ahead sa kanila. Sabihin niyo nga po, ahead. Amen. Kaya po lahat po ng dinidiscuss natin sa gitnang ito, sa ating kalagitnaan, ito po yung bumubukal mula sa ating Panginoong Diyos. Amen. Na hindi po tayo hahayaan ng Lord na maligaw. Amen. Di ba? Amen ba? Next, na kailangan po natin i-fast. Okay, kung babalikan po natin yung fasting, yung nga po ito ang fasting mga kapatid, ulit. It's not, fasting is about prioritizing God over anything that competes for our devotion. Yung pumapalit sa ating relasyon at devotion sa ating Panginoon. Okay, isa po yung minention natin kanina, di ba? Talagang hindi kalugod-lugod sa ating Diyos yung mga bagay niyon. Sa kwento ni Daniel, amen, so malinaw po yun, di ba? Na talagang inilatan ng Diyos yung mga bagay at pagkain na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Basta in-offer mo sa idol na pumapalit sa Diyos, ito ay against God's law. Okay, against po ito sa ating Diyos. Hanggang in our generation, present generation po, ito po ay applicable pa rin. Kasi, ano ang AD? Ano ang AD? Ano Domini, in the years of the Lord, di ba? Nandito po tayo sa panahon natin Diyos, sa kamatayan nito, ang banal na spirito sa ating bagay, never tayong iniiwan ng ating Diyos. Okay? Kung titignan niyo po, kung pag-aaralan niyo yung time frame ng ating pagiging Kristiyano, mula nung pinanganak si Kristo, hanggang sa generation natin ngayon, kasama pa natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Di ba? Can you imagine that? 700 years before the coming of Jesus, alam na nila Isaiah na darating ang Diyos. Amen. Bakit niya yung preparation na si Maria ay magko-conceive ng ating Jesus? Nung palang pinala ng Diyos, di ba? Dapat ma-amaze tayo sa mga bagay niya na hinalatin ng mga propeta. Amen. Ng mga kwento sa Bible. So, kay Isaiah pa lang, from chapter 1 hanggang chapter 66, kinuwento na ang propesiya. Amen. Sabi sa Isaiah chapter 53, ang ating Diyos ay nahihirapan. Okay? Sa earlier chapter, sinabi doon na si Maria ay may isang babae ang manganganak.
Amen? So doon pala pinangunahan na. Dito po sa ating lahat, may kwentong Diyos sa atin. Alam niyo ho ba? 30 years before ikaw pinanganak, plano ng Diyos na ikay pagpalain. Wala nang amen. Hallelujah, amen, di ba? 50 years before ka ipanganak, alam ng Diyos na magtatapos ka bilang teacher. Oh, di ba? Ang sasaya po nila, thank you Lord. Talagang nare-receive ko rin yung mensahe. Hallelujah. Ganun pa, noon pa man po, alam na ng Diyos ang plano sa ating lahat. Okay? Hindi man tayo ng propesya, pero nalalaman ito dahil sa stand natin ngayon bilang mga tumanggap sa ating Panginoon. Amen? So yun po, sa food, ang nais ng Lord ay mag-focus tayo na lumayo sa mga alay, sa mga idols. Okay? This time, sabi po dito sa next natin na kailangang iwasan. Hallelujah. Ito po yung fast in the information fast. Media information fasting. Ayan. So prophetic insight. A generation addicted to entertainment is spiritually malnourished. Malinaw po sinabi yan, ha? Spiritually malnourished, God is calling for media silence to hear the divine whisper. Okay? So dadahan-dahanin po tayo, magbawas na tayo sa mga media. Ano ba yung mga media? TV, cellphone, gadgets. Paano natin marinig yung divine whisper kung tayo ay spiritually malnourished? Dahil tutok tayo sa cellphone, sa TV. Amen? So yung panawagan natin ngayon, di ba? Pinapanawagan ng Lord na mag-fast tayo dahan-dahan. Hindi totally alisin. Fasting, pagbawas. Hanggang sa mas matindigan natin na totally wala na at ang divine whisper na lang ng Diyos ang naririnig natin. Amen? Para wala nang nakikinig. Parang dineded mo na yung salita ng Diyos. Parang po sa media, nahihirapan tayo mawala ito. Kasi yung generation natin ngayon, media. Amen? So talagang, sino bang walang gadget? Sino walang cellphone? Yung mga bata kahit walang cellphone, pinipitik yung cellphone ng kanyang mga nanay at tatay. Makapag-cellphone lang, di ba? Makapag-cellphone lang. Kahit walang cellphone, may paraan. Pag may paraan, pag may dahilan, ano yung sabihin na yun? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Pero may gusto, talagang may paraan. Amen? So yun po ang panawagan ng Lord mga kapatid ngayon sa ating generation na ito. Na tayo po ay tinatawag ng spiritually malnourished. Sabi nyo nga po, spiritually malnourished. Nakakita na ba kayo ng malnourished physically? Ano yung itsura ng malnourished physically? Mapayat, diba? Buto-buto, malaki ang tiyan. Ba't malaki ang tiyan? Puno-puno ng hangin yun, ng tubig. Okay, na talagang namuo sa katawan. Gusto niyo bang ganun tayo sa paningin ng Diyos? No. Hallelujah. So ito pagiging focus natin sa entertainment. Hallelujah. May panawagan ng Diyos, invitation ng ating Panginoon. Bawasan na. Amen. Kung tayo nagkukusyon ng 12 hours sa TV, sa cellphone, gawin na natin 6 hours. Hindi naman tayo minamadali. Binubulungan ng mga bata sana magdamag, bitik sa cellphone. Amen? So, biblical ito. Sabi po dito sa Amos. Amen? The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine. Famine po itong nangyayari ngayon. Alam mo ba yun? Na ang buong mundo po ay under sa mga gadgets na ganito, na mga technology na yan. When I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst from water, but a famine of hearing the word of the Lord. Amen. Nagkakaroon ng famine na talagang nag-neglect na ang word of the Lord, mga kapatid. Biblical, propeta po rin nagsabi. Sa panahon natin ngayon, tayo pong lahat ay kinukonsider na, ano consider po tayo? Malnourished. Okay? Sabi mo, malnourished ka ba? Diinan mo! Malnourished ka ba? Pero hindi ipay tayo ni Lord, hindi pa tapos na lahat ang may buhay. Amen, hindi pa naman tayo kinukuha ni Lord. Habang may buhay, may pag-asa. So, habang may buhay, may pagsubo. Habang buhay, may pag-ibig. Okay? So, may pagbabangan pala. So, yun. Ito po yung invitation, mga kapatid. Kaya nga talagang sa lahat ng pinag-usapan natin sa lugar na ito yung bumubukal from the Lord. Hindi ito basta-basta lang. Kaya mapalat po tayo na hindi natin ito makukuha sa mall. Kasi po dito po tayo kinakatagpo ng ating Diyos, mga kapatid.
Ito po ang lugar kung saan niya tayo kakatagpuin. Naglalagay ang Lord kung saan niya tayo sasayaw, yayakapin, i-comfort, at ito po yun. Kaya pag wala ka ng Sunday dito, sino ang una nalulungkot? Si Lord. Siyempre may plano siya sa atin lahat eh. Di ba kahit may topa ka, umating ka. Kasi lilipas ang topa. Lilipas yan. Pero pag mamahal sa atin ng Diyos ay hindi mawawala. Pag may problema, umupo ka lang dyan. Alam namin pag nakasimango tayo, may problema ito si sister, huwag mo napansin. Amen? Ganun lang po yun. Huwag ka lang a-absent. At huwag mong nilipan ang araw ng panagpuan mo sa ating Diyos. Kung saan tayo nilagay, itong simpleng lugar na ito, bumubuhos itong pagpapala spiritually. Salamat po sa isa nag-amen. Amen? So dito po ang katagpuan natin sa Diyos. Huwag po tayong aalis sa lugar na ito. Kahit simple lang, okay, makita hindi air condition, pero maraming electric fan. Hallelujah. Dito tayo kinakatagpo ng Diyos. Dito kanya bibigyan ng magandang plano. Amen? Dito kanya papagalingin sa iyong karamdaman. Hallelujah. Dito niya dadalhin yung pamilya mo. Hallelujah. Nang makakilala. Hallelujah. So yun po. Sa information, panawagan po ng Diyos, magbawas na tayo sa lahat ng klase ng ating ginagawa sa mga technology. Talagang ino-offer na ng mundo ito ang teknolohiya. Hallelujah. Ito ay promotion. Okay? Of secularism. Media often promotes worldwide that exclude God or spiritual matter. Di ba? Kadalasan po na mapanood natin sa mga cellphone, excluded ang Lord. Minimension ba ang kabutihan ng Diyos sa mga napapanood mo? Excluded. Hindi minimension ng Diyos. Emphasis on self-sufficiency, success, and materialism over faith and dependence on God. Inaalis na ng media ang dependence natin sa Lord, sa ating Panginoon. Di ba pag nanonood tayo ng television, meron ba sinasabi nyo na magsimba ka? Wala ang sinasabi doon. Mga material na bagay. Okay? Success. Na nawawala na independence natin sa Lord. Hallelujah. So ito yung mga example. Pakibasa po. Example of show that promotes a worldwide excluding God. Ito po yung naging sikat na show during that time. Mga 10 years ago. Ito po yung Cosmos, a Space-Time Odyssey hosted by Neil deGrasse. Okay? Ito is scientific explanation of the universe, life, and human existence. Pinanood ko po ito ng isang araw. Talagang hindi nagkwento, hindi pinapasalamatan ng Diyos. Pero ang ganda ng presentation niya. Ang ganda ng kwento niya sa universe, sa lahat ng creation, sa buhay. Pero never na-mention ng Diyos na kung nag-create ng langit at lupa. Ano ang kinikwento doon? About science. Scientific. Nililihis ang tunay na turo ng Diyos na ang creation ay ang Diyos lamang ang gumawa at dumilang sa atin lahat. Amen. Maganda nga yung presentation niya, pero ito'y naglalayo ng promotion sa tunay na Diyos at pagka-Diyos sa ating sinasamba. Yan po ang media ngayon. Nililihis. Amen. So, if you want to see, sulat niyo po yan, tingnan nyo. Available siya sa YouTube. Makita niyo yung ganda ng presentation niya, pero walang Diyos sa kwento. In-exclude. Ang excluded sa Tagalog ay hindi isinama ang kadakilaan ng Diyos. Yan po ang media ngayon, mga kapatid. Excluded ang kadakilaan ng Diyos. Okay? What's next? Okay. Ito yung mga example ng show that promotes a self-sufficiency, personal success, and materialism. Suits. Okay? Ito ay hindi na drama na glorify the ambition and wit and power. Sa palabas na ito, talagang binopromote na ang lakas at power ay sa tao lang. Amen. Hindi makukuha sa ating Diyos. Never na-mention ang kadakilaan ng Lord sa mga palabas at drama na ito. Okay? Yung personal success lang. Okay, sino nang-aaral sa inyo sa Keeping Up with the Kardashians? Di ba familiar kayo dyan? So, showcases luxury, fame, and materialism. Yan ang media ngayon. Yan ang media ngayon, mga kapatid. Anong pinopromote? Materialism, fame. Di ba lahat yan? Lahat ang makikita natin sa media, sa YouTube, at kung saan man. Okay, according sa studies, that Southeast Asian countries, including the Philippines, Malaysia, and Indonesia, has a strong inclination towards mobile phones and digital platform for media consumption.
This shift increases exposure to a variety of content, including shows that emphasize material success, self-reliance in adult explicit materials. So yun ang media ngayon, mga kapatid. Hallelujah. So, panawagan at invitation ng Lord sa ating mga kapatid, hindi lang para sa sarili natin, even sa ating mga anak, na ingatan natin sila, protection natin sila sa media exposure. Amen? Yung mga youth, sila Lovely, sila Nicole, sila Chanel, sila Jericho, kung sino-sino pa, marami pa kayo. Hindi namin pinapaalis. I-regulate. Kasi kailangan nyo rin yan, di ba? Nakapag-search kayo, nakapag-search ng mga board at school. Pero, alisin ang media. Yan po ang invitation ng Lord. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Pinapaunahan po tayo sa mga dadating na generation, magiging worse ang mga bagay patungkol sa media. In preparation sa ating maging readiness, alisin, bawasan, at i-regulate. Ano yung sabihin ng regulate? Ano sa Tagalog ng regulate? Teacher, regulate. I-regulate. I-ayos ba? Ha? I-balance, i-regulate. Diba? Hindi inahalis. Kasi ang cellphone, ang technology, ginawa para sa katalungan ng tao. Talino ng Diyos yan sa mga scientists. Nililinis na ng kaaway. Na-divert tayo sa worldly things. Pero yan po ay regalo ng Diyos sa atin para mapadali ang mga bagay-bagay. Dahil nababago po ang panahon. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo parang mga kay tagal na nag-usad ng buhay. Amen? Di ba gusto mo magluto ng adobo, hindi mo wala magluto? Saan ka pupunta? Magtatanong ko sa kapitbahay. Pero pag sa search ng YouTube, ayan na, nakalatag na. Susundan mo na lang. Basta magandang purpose, magandang kakahatnan, kakahinatnan, yun ay sa Diyos. Pero pag worldly, ito ay sa? Saan? Alam, hindi mo bigkas. Sa? Devil. Pag may buhay may? Pag may buhay may? Pasubok. Hindi mag-asa pagsubok. Okay? So yun pa lang mga kapatid. Invitation na ito. Binabalik, pinapalang, didiktik sa atin ng Holy Spirit na mag-ingat na tayo sa mga bagay na yan at mag-fasting na. Iwasan na ang mga bagay na umapalit sa ating Diyos. Okay? Sino po dito alis sa TV, kamay? Taas kamay. Walang umamin. Hallelujah. Ha? Sino? Tayo na naman pala akala, wala naman po TV. Ay na pala, video. Amen? Okay, next. Tayo, may nakuha po kayo sa fasting natin sa media. Nakuha nyo talaga. Meron bang effect? Meron bang dating? Meron. Pag may dating, merong babago at action. Pag may pag-asa, may babago. Diba? So yun. So dalawa na. Sa food, okay, malino na sinabi ng Lord, iwas tayo sa mga bagay at pagkain na ino-offer sa kaaway. Kakain ba tayo sa table ng Diyos o sa table ng idols? Di ba? Baka sa sunod na buwan, makikita kita rin. Pesta ka na, duro. Kung sister test, kumakain na. Di ba? So yun. Amen. So next. Next. Type of fast in the Bible, social fast. Okay, Proverbs chapter 13 verse 20. Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffer harms. Okay, so malinaw po sinabi dito. Kapag tayo ay nakisilamuha, okay, sa mga hindi wise, anong sasuffer natin? Malinaw sinabi sa Proverbs na tayo ay magsasuffer ng masama. Okay, hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Nangyayari po yan. Maya-maya meron tayong mga kwento about sa mga nangyayari. Okay? Na nakipag tayong lahat na nakipag sama sa mga not so godly. Okay? Sabi po dito, be far from ungodly people and ungodly influences. This doesn't mean avoiding unbelievers entirely, but it does mean that letting ungodly relationship will pull you away from God. Hindi po tayo pinapalayo sa mga ungodly people. Ang sinasabi po ng Diyos, yung tayo ay nakikipag sa lamuha o nakikisama sa ginagawa ng ungodly. Amen? Ano po yung mga bagay? Alam po natin yun. Kaya ako mag-mention, alam na natin yun, yung mga ungodly, mga unwise. Okay? Yun po yung panawagan ng Panginoon ngayon. Okay, na tayo po ay mag-fasting, tayo po ay pumili ng mga godly people na sasamahan po natin.
Okay, dahil meron po itong kalakip na harm sa ating lahat. Hallelujah. Sabi po sa Psalms chapter 1 verse 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Yan po ang bumatihan ni David. Amen. Huwag kang makisalamuha. Okay, sa mga wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Mag-iinit yung sinabi yan. Talagang napakatakot po ng salita na yan. Walang patupik-tupik, direktamente. Huwag kang makisama sa mga makasalanan. Hallelujah. Ang Diyos po nagsasalita sa atin ngayon. Iwasan natin, mag-fasting tayo, na makisalamuha, na tayo pang nadadala. Instead na tayo magdala, tayo pang nadadala. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Nagdaan ng papadala. Okay, next. Ito yung mga example stories. Okay, best example, the prodigal son. Ayan, sino hindi pamilyar dyan? Ano ginawa ng prodigal son? Kinuha ang kanyang mga mana. Okay, sa kanyang ama. And then, nagpakasaya. Saan siya nakipagsaya? Sa mga masama, sa mga wicked. Naubos ang kanyang mana. Ano nangyari sa kanya? Naghirap. Okay, ano pang paghihirap ginawa niya? Even yung kanyang food, nakikikain siya sa baboy. Sino gusto yung makikain sa baboy, mga bata? Gusto nyo bang matry na makikain kasama ang baboy? Ano ba pagkain ng baboy? Kanin baboy. Amen? Ang anak pa ng Diyos, ipakakain ng Diyos ang kanin baboy. Kinuwetong prodigal son, para yung talagang to the extent ng mga experience mo yan, matakot ka. Okay? Na talagang mag-stand ka, na hindi ka aalis sa covering ng iyong amang Diyos. Ang sinasabi dito, amang Diyos ha, umalis siya, kasi kala niya, kaya ng lakas niya. Hiningi siya ng Diyos ng yaman. Humingi siya ng trabaho. Binigyan ng Diyos ng trabaho. Nung nagkatrabaho ang ginawa, umalis. Umiiyak. Lord, bigyan mo ang trabaho. Nung nagkatrabaho, ano nangyari? Iniwan si Lord. At patulad niya ng prodigal son, magbabalik. Ay, salamat po sa isang nag-agree. Salamat po sa nag-agree. Ayun, tatlo na. Magbabalik! Amen. Yun, wala na. Ay, sarap dumami. Prodigal son. Di ba? Anong balik? Anong ginawa ng Diyos? Ginage pa siya ng Diyos? Ginage pa siya ng Father? Anong ginawa? Binigyan pa siya ng magandang gamit. Binigyan pa yung singsing. Nag-celebrate pa. Behind the story, may nagtampo pa. May nagselos pa. Ganun ang tao. Pag nakita, manunumbalik ka, pinagpala ka, akala niya napag-iwanan siya. Hindi niya alam, available ng lahat sa kanya. Siya lang ang hindi kumikilos, di ba? Yung kapatid ng prodigal son, available na lahat ang yaman ng ama. Pero hindi niya ginagalaw, hindi siya confident. Ba't hindi siya confident? Kasi wala siyang relasyon. Meron siyang covering, pero hindi ganun kalalim yung kanyang relationship sa kanyang father. Kaya hindi niya ginagalaw yung lahat ng pumumay-ari ng mga anak. Amen. Nung bumalik yung kanyang kapatid, nag-selos pa! Amen? Nakuha niyo pa yung story ng prodigal son. Isa pong best example yan na tayo huwag tayong makisalamuha sa mga wicked. Isa pang great example, itong modern example naman ay story ni Aaron Hernandez. Yan. So, search niya yan ha. Si Aaron Hernandez ay isang multi-millionaire na player ng NFL. Okay? New England Patriots sa kanyang team. Pero mas pinili niya na makisalamuha siya sa mga drug lords. Sa kamila ng kanyang gift na binigay sa ng Diyos, ang yaman sa kanya, mas pinili niya na makisalamuha sa ungodly. Amen. Ano nangyari sa kanya? Na walang lahat ng blessing na in-offer sa kanya ng Lord, nakulong pa. Amen. Sayang, di ba? Kung tayo pinagpapala ng Lord, gamitin po natin godly, according to the Lord. Amen. Hindi yung pag yumaman tayo. Ano gagawin natin pag yumaman? Nasa mall! Okay lang naman nasa mall. Walang problema doon. Pero, huwag makakalimot, di ba? Pag nagkapera, nandun sa kainan, sa masarap na kainan, masama ba yun? Hindi. Kasi pinaghirapan mo yun. Pero, huwag makakalimot. Pag araw na ng celebration dito, araw na tayo. Yan po yung mga panawagan ng Lord sa atin. Okay? Ito pa. The company you keep can burn you. The company you keep can burn you. Sa Tagalog, yung mga kasalo mo, yung mga kasama mo, pwede kang sunugin.
at dalhin ka sa kapahamakan. Naalala niyo po ba yung Ocean Disco? Anong year po yun? Ayan siya. Anong year? 1996. Sino makakaalam ng mga oras na yun? Masusunog ang Ocean Disco. Wala. Di ba? Pero sabi mo dyan, the company you can keep can burn you. Hindi mo alam na yung company na sinamahan mo ay panahon na pala ng ending niya at nakasama ka pa yun sa sunog ng Ocean Disco. Kaya mag-isip kayo, Lovely at Nicole, kung sasama kayo sa party. Kasama ba kayo? Sa mga Ocean Disco. At nag-isip ang dalawa. Okay, 162 people ang namatay. Hindi biro yun, ha? 162. Namatay sa disco, sa Ocean Disco, nasunog. Yan yung talagang binalita yan, hindi na sa Pilipinas. Ba't nasunog? Dahil, hindi po natin alam. Pero sabi po dyan, the company you keep can burn you. The company you keep can burn you. Ang mga sasamahan mo, kaibigan, pwede kang madala sa kasamaan. Kaya pipili po tayo ng sasamahan na hindi tayo madadala sa susunugin tayo sa kapahamakan. Malinaw po. Nakuha po natin. Amen. Okay, bad company corrupts good character. Choosing the wrong friends lead you to unsafe places, bad decision, and unnecessary danger. Young people end up in the wrong places, like dangerous party, not because they are evil, but because they follow the wrong crowd. Okay, minsan, dahil hindi tayo devoted sa ating relationship sa Lord, hindi tayo confident sa ating mga plano. Okay? Naliliw tayo sa mga plano natin. Pero, kapag tayo is between Lord lang sa isang room, okay? Prophetic po ito, ha? Dahil prophetic church po tayo, it's between you and the Lord lang. Talagang nandun na kayong dalawa ng ating Diyos, nagkikwentuhan, nabumuhay kasama ng Diyos, hindi tayo mamamali. Hindi ka mapapapasok ng iba. It's you and the Lord lang. Okay? Kasi yun naman ang ending natin, di ba? Ang ending natin, it's you and the Lord. Kaya ngayon pa lang po, invitation ito, na huwag na tayo magpapasok ng bad company sa room natin sa Lord. Kasi yung room na yun, doon kayo nagkwentuhan, doon ka naglalabas ng sama ng loob mo, doon ka humingi sa Panginoon, nakapag-willing niya, bibigyan niya. Okay, pero pag humingi ka, Lord, panaluhin mo ko sa loto, bibigyan pa ng Lord yun. Dahil pag nanalo ko sa loto, ang nangyayari? A, magbabalato ka. B, pupunta ka sa Japan. C, tatalimod ka na kasi ayaw ko na marami ka ng pera. Diba? So yun po panawagan ng Lord, mga kapatid. Bad company can hurt you. Pero yung mga spiritual people, dyan tayo magpapalakasan. Amen? Kaya nga po tayo nandito every Sunday and Saturday. Nagpapalakasan po tayo. Hindi naman tayo nagkikwentuhan po sa buhay ni Susan. Pag nandito tayo, nagkikwentuhan ba tayo? O po sa buhay ni Ate Mano? Ate Linda? Si Ate Tina? Hindi naman. Ano ginagawa natin dito? Bible study, prayer warrior, celebration. Yun ang sa Lord. May sabihin niyo po, yun ang sa Lord. Yun ang sa Lord. Amen. So, young people end up in wrong places. Amen. Kaya hindi maliligaw mga anak natin kasi pinoprotektahan natin sila mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So, before po tayo mag-end, ito po yung mga prophetic task for the Lace Church na kailangan po talaga natin itong gawin. Amen. At tindigan. Dahil ito na po yung end. Ito na po yung year na kailangan na rin lumit up, mag-excel. Okay? The fast of distraction. Hallelujah. Ayan. So, kailangan po natin mag-focus sa Lord lang. But only one thing is needed. Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. Ano ba itong kwento nito? Between Mary and Martha. Nagpunta si Jesus sa bahay nila Martha at Mary. Pero ang ginawa ni Martha, na lihis yung kanyang focus. Ano ginawa niya? Nagluto, nag-prepare. Hindi niya alam na merong ino-offer ang Lord na kakaiba na kailangan niyang upuan. Which is Mary chose that. Pinili ni Mary upo kay Kristo takinig at magandang bagay na po niya. Okay? So hindi natin kailangan distraction sa mga panahon ito. Kung ano makaka-distract po sa inyo, i-reveal niya ng Lord. Hindi tayo hiwalay sa Panginoon. Okay? Balikan niyo po ang Luke chapter 10 verse 42 pag nadidistract po kayo. Kailangan natin maging focus sa Lord. Sabihin niyo nga po, focus. Focus. Spell focus.
Ayan, kung naninigaw na, spell nyo F-O-3-U-S. Okay? Ayan, the fast of delay to break stagnation and enter divine timing. Sabi po sa Habakkuk, for the revelation awaits an appointed time, it speaks of the end and will not prove false. Though it lingered, wait for it, it will certainly come and will not delay. Okay? So, wag mo na, alisin po natin sa isip natin yung mga delay na mga promises ng Lord sa buhay natin. Alisin natin na, pag ang tagal dumating, kaya hindi po dumarating yung pinapanalangin yung petition nyo sa Lord, baka hindi po yun ang gusto niya. Ang gusto niya yung mas better. Sa pinapanalangin mo, limbawa, pinapanalangin mo, isang palapag na bahay. Ang gusto ni Lord, datong palapag! Salamat po sa dalawang amen. Di ba? Mas the best ang gusto ng Lord, hindi yung gusto mo sa prayer mo, mag-aral ka sa URS. Pero ang gusto pa ng Lord, mag-aral ka sa Ateneo. Amen. Nanghina bila. Ang mahal ng Ateneo. Eh, walang imposible. Di ba? So, yun. So, huwag po tayong maghinawa na maghintay sa mga promises ng Lord sa atin. Huwag tayong bumitaw. Kasi pag bumitaw na, wala na. Hindi na focus yun. Focus and yung stagnation mananatili sa atin. Hallelujah. Next, the fast of the familiar. Okay, see, I am doing a new things. Now it spring up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi sa Isaiah. Okay? Kung titignan po natin ang prophecy na ito, sinasabi po dito na baguhin mo, yakapin mo yung new wine na nangyayari. May mga parating po sa ating new wines. Tutulad po nito, itong fasting, it's a new wine sa atin. Di ba mali yung thinking po natin kanina, pagkain. Ang pagkain or fasting ay about food lang, yung pagbabawas. Pero mas malalim biblically. Amen? Nakuha niyo ba yung mas malalim ng fasting yung sinasabi ng Lord? Hindi na tayo ganyan-ganyan mga kapatid. Ang gusto niya mas malalim, deepen, okay, na devotion sa Lord sa mga bagay na gusto niya mangyari po sa atin. Okay? So yun nga po, embrace natin yung mga bago nangyayari. Halimbawa, sa pamilya mo, talagang sumasaya kayo, mas nalaging loving ang lahat dahil sa ginagawa ng Holy Spirit. Huwag ka magtaka. Amen. Halimbawa, anak mo nakasama mo sa church, huwag ka magtaka. New wine yun. Embrace mo lang. Amen. Kinusin ng Lord. Huwag ka na magtaka. Amen. Kung may mga bagay na parating sa'yo, na hindi mo pa narinig at nakikita, huwag ka na magtaka. I-embrace mo lang yan dahil ang Lord lang ang bibigay niya. Prophetic yan, mga kapatid, kasi hindi mo nakikita yun. Pero mangyayari. Sabi niyo nga po, mangyayari. Lahat ng gusto ng Lord sa akin, hindi pa natin nakikita man ngayon, pero mangyayari. Hallelujah. Amen. The path of work. To proclaim the Holy Speech and declaration. So Proverbs 18:21, the tongue has the power of life, death, and those who love it will eat its fruit. Okay? Sabi po dito, bawasan na natin yung pagsasalita at pagdideklara ng pangit. Diba? Dideklara natin, salbahe ka, walang mararating, ano pa? Pasaway ka. Ano ba yung mga declaration? Wala tayong bigas, wala tayong ulam, wala tayong gas. Dineklara mo din. Ang dapat na declaration lagi ay prosperity. Hindi mauubusan ang gas ito. Hindi ako mauubusan ng bigas. Pulong-pulo ang rep ko. Ano pa? Air condition ang bahay ko. Kahit hindi air condition, lalamig yun. Dahil sa tongue, dahil sa declaration mo, di ba? Hindi na magbabaha sa lugar ko. Mahawin ng Lord yun. Mangyayari po yun. Walang imposible sa Diyos. Basta tongue na kanyang mga anak i-honor ng ating Lord. Amen? The tongue has the power. May kapangyarihan po ang ating dila. Di ba may nakapagsalita kayo ng negative? Mamin po kayo, yes or no? Yes. Mag-fasting na tayo dyan. Listen na. Invitation po yan na huwag na magsalita ng mga bagay na negative. Hindi na lang minamadali. Gusto nyo bang madali? Amen. Gusto nyo madali agad? Praise mo lang, Lord. Hindi mo tayo sinasakal. Hallelujah. Hanggang may buhay, may pag-asa. Okay? Amen? May po Diyos natin, napaka-patas, napaka-just. Hindi tayo kakalat ka, Lord, kailangan ganito. Hindi ganun ng Diyos. Kasi kung ganun siya, nagpalaglag na siya ng apoy. Diba? Sa samahan ng mundo, ang gagawin ng Diyos. Baka umulan na ng mga batong nag-aapoy, pero hindi nangyayari dahil may born again na isang katulad ni Lovely, ni Ate Mary Jane, ni Nanay natin, na pinapangalagaan ng power ng Lord sa promise niya. Ano ba promise ng Lord? Iingatan ng kanyang mga anak. Anak ka ba ng Diyos?
Oh, kaya hindi ka na kasama sa pag-ulan ng apoy. Pero, prophetically, umuulan ng apoy, alam niyo ba yun? May mga distraction. Ano yung mga distraction na yan? Prophetic church tayo, dapat malinaw ang mga tayo sa mga bagay na. Yung mga distraction na yun. Darating yung panahon na yung pagiging prophetic ng church na ma-absorb ninyo. Na marami kayo makikita mga bagay. Oo mga, totoo po yun. Kaya, give po lang church natin is prophetic. Okay, next. Amen. The fast of comfort. To enter spiritual warfare and revival fire. Kailangan na natin maging sa warfare. Kailangan natin magpakatapang na. Di ba nag-meeting na tayo sa mga invitation? Gawin na natin yun. Huwag na tayo magpakabagal-bagal pa sa mga bagay nyo. Amen? Hallelujah. Next. Ito. To boldly step into prophetic authority. For the Spirit God gave us does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Pero tayong nakikita na maganda sa earth, sa mundo, sa Pilipinas, sa pamilya mo, ideklara mo, tindigan mo. Amen. Huwag kang matakot at tindigan ang mga pinapakita sa iyo ng Diyos. Itong iglesia natin, pinakita to, tinindigan natin, nandito tayo. 5 taon na. Ay, salamat po sa isang nag-agree. Amen. Salamat. 2 na. Diba? Pinakita, nangyari, pinangyayari hanggang ngayon, tuloy-tuloy. At yung promise ng Lord na dadating ka ang bagong mga tao, may sakit na gagaling, mangyayari po yun. Amen. Next. Sige, isa na lang po. It's the fast of religion. Yan. To walk in presence over performance, it's not this kind of fasting I have chosen to lose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Ang gusto po ng Diyos ay ang totoo at hindi kapakibabaw ng fasting na ginagawa ng tao ngayon. Pinapakita na nagpa-fasting para pakita na siya religious. Okay? Ang gusto ng Lord is between you and God. Dalawa lang kayo. Ang sabi pag nagpa-fasting ka, maglagay ng gel sa buhok, maghugas ng muka, huwag ipaalam sa mundo, nagpa-fasting ka. Kasi merong demonyong nakikinig. Merong maghahadlang at mag-curse. Pero if it's between you and God, sa isang kwarto, walang distraction. Sabi nyo nga ba, walang distraction. It's between you and God lang, di ba? Pero, dahil ready ka at talagang gusto mo, tanda ka, maganda yung tsura mo. Kasi, gusto ko bang kaharap ng Diyos sa pangit ka? Na madungis ka? Prophetic again yun. Gusto ng Lord na cleanse tayo at tayo ay maayos. Amen? Amen. Sino ko nakakuha nun? Prophetic. Gusto ng Lord na tayo lapit sa Kanya ng malinis at maayos. Kasi, hindi magtatagal ang presence ng Lord kung ikaw haharap sa Kanya ng unclean at hindi maayos. Amen? Ako niyo po? May natutunan po tayo mga kapatid. May nadagdag po sa atin. Series po ito at 3 pa lang ito. Meron pang 2. Amen? Hindi pa natin na-cover yung speech fast and yung work or activity fast. Doon pa lang tayo sa social fast. Hanggang social fast pa lang po tayo. Amen, ang ating na-discuss. Okay? May nakuha po tayo. May nadagdag po. Ano po yung pinaka-impact sa inyo mga kapatid? Kasi pag tinatanong kayo ni Pastor, ano po natutunan nyo last week? Walang nasagot. Nakalimutan ng gagay na, wala ko lang na kayo ng tanong. Ano po natutunan nyo? Fasting. Ano klaseng fasting? Ano klase? Hallelujah. Ha? Ayun, sa media information na kayo sa inyo talagang siyo, padala sa kalaban. But at least, gano'n pala dapat di unahan ng tanong para hindi mga kalimutan. Hindi yung after a week. Pag tinanong, 1 minute, ang tahimik! Ano ang matutunan nyo? Ganyan. Ganyan. Hallelujah. Amen? Sige pa, palagpakan natin ng Diyos. Amen. Salamat, Lord. Salamat po, Panginoon, sa linggong ito. Salamat, Lord, sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, God, sa awakening. Hallelujah. Sa iyong invitation sa amin, Ama. Natunay nga, Panginoon. Lord, kami titindig. Lord, matatalino, Panginoon, ang anak mo dito sa JD Law River Mount. Matatalino kami, Ama. Alam namin ang sinasabi mo, Panginoon, sa amin. Lord, dahan-dahan, Panginoon, mababago kami, Ama. Dahan-dahan, Panginoon, sasamahan mo kami, Lord God. Igagay kami ng banal na Espiritu. Thank you, Holy Spirit, sa iyong guidance, Lord, sa lugar na ito. At sa bawat pamilya, salamat, Lord God. Lord, thank you for not judging us at Panginoon, Lord God,
Salamat, Panginoon Lord God, sa pagsama mo, sa pagtuturo mo, Panginoon. Tuloy nga mga pinagpapasalamat namin, Lord God, na ngayon pa lang, Lord, binibigay mo na yung warning dahil ito hindi ka lugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Tuloy nga na sa ilang kapurian at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po pala po natin ito. Ayan, sige po tayo dire-diretso na. Sino po ang mangunguna sa recording? Si Kuya Real.